yan. Dahil bukod sa wala nang maiiwasan yung mga pagbaha na katulad ng mga nangyari, no? Ay nagastos ng maayos yung mga budget at hindi gano'n kalaki. Kasi kaya naman pala lumalaki yung mga gastos sa mga flood control projects ay dahil meron naman palang 20% na napupunta sa mga kontraktor. Yan ang ipinakita ng ating Pangulo sa kanyang press conference na nadiskubre ng ating Pangulo na wow, merong 20% na napupunta sa mga kontraktor. OMG, napakalaki nun, 20% na yun. Na kung titingnan natin, dapat yan ay ginastos sa iba-ibang mga bagay, no? Pero napunta lang sa mga kontraktor. Kaya nakakatuwa po ngayon, no, na meron po tayong Pangulo na very transparent at meron tayong Speaker Martin Romualdez na talagang nagsusulong ng transparency sa budget deliberation. Yan po ang aking magiging Pangulo sa 2028 presidential election. May dangal, may prinsipyo, hindi nabibili ng pera, walang sinisino, kaibigan man, kakilala, or kinakampanya niya noong 2022 na katulad ni BP Sara Duterte, siya ang campaign manager ni BP Sara Duterte, pero hindi niya pinaboran, hindi niya iniligtas nung nakita sa plenary, sa budget deliberation, ang mga red flags ni Sara Duterte. Hindi niya niligtas, hindi niya pinaboran, at lalong hindi niya kinonsilti. Yan ang aking magiging kandidato pagdating ng 2028. Martin Romualdez for President. Ngayon pa lang, ikinakampanya ko na si Speaker Martin Romualdez kahit hindi pa siya nagpapahayag ng intensyon na tumakbo sa 2028. Kahit wala pa siyang sinasabi na gusto niyang mag-presidente, ay ikinakampanya ko na siya sa taong bayan. Dahil naniniwala ako 101% na siya ang magiging maayos, no, na presidential pagdating sa 2028 na magpapatuloy ng lahat ng nasimulan ng ating Pangulong BBM. At iisa ang kanilang vision para sa bagong Pilipinas. Make sense? Yan. So tuloy tayo mga kababayan, no? So eto na nga mga kaibigan, no? Yung sinasabi dito, meron daw 30 million friendship fee na tinatawag, no? So 30 million friendship fee. So ano pa? Eto mga kaibigan, no? Doon po kasi sa press conference ng ating Pangulo, lumabas po doon yung mga contractor, no? Katulad na lang ng Centerways Construction, mga kaibigan, no? Na yung Centerways Construction, ang president po dyan ay si Lawrence R. Lubiano na nagbigay ng 30 million kay Cheese is Queen Dero noong 2022 campaign election. So halos 20% ng lahat ng cash contributions niya, mga kaibigan, ito ba ang kapalit? Ang mga flood control contracts? Nagtatanong lang tayo dito, mga kaibigan, ha? Ito po ang ating dinidiscuss ay ayon po sa balita ng Rappler. Na ito daw, mga kaibigan, ang nangyari, no? Tingnan nga natin yung balitang ito ng Rappler, ha? Okay. Eto,
Ito po Rappler, yan. Cheese Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. Isinulat ito noong August 11, 2025, no? So, ito po ang sinabi. Yan. So, tingnan po natin more than half of Centerway's constructions flood control projects have been in Senator Cheese Escudero home province of Sorsogon and within his district. It's raining. Flood control projects contracts for Senate President Cheese Escudero's biggest campaign backer. Lawrence R. Lubiano, the president of Centerways Construction and Development Incorporation. So, eto daw po si Lawrence, no? Ito daw po ang top donor ni Cheese Escudero noong 2020 election. At ang binigay daw po niya ay 30 million para sa kampanya ni Cheese Escudero. So kung titingnan natin, mga kaibigan, that's 20% of 146.5 million cash contributed, received by Escudero. So, fast forward tayo, no? To President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Centerways construction is swimming in government deals. Yes, no? From 2021, so panahon pa ito ni Digong 2021 hanggang 2024. The company reeled in 5.6 billion worth of flood control projects. The Sorsogon-based construction firm only had 5 control contracts in 2021, but in 2022, it secured 44 contracts. My God! So, ibig sabihin, ibig sabihin ng 2021, 4 lang, no? 5 lang ang kanyang flood control projects. Ang kanyang 5 control contracts na nakuha, 5 lang. Ito, nakasecure siya ng 44 contracts. My God, yumaman ng gusto. Ibig sabihin, mga kaibigan, noong 2022, nung nanalo na si Cheese Escudero sa pagka-Senate, no? Sa Senado, nung nanalo na siya sa Senado, saka nagkaroon ng 44 contracts na na-secure nitong itong Centerways construction. Makes sense? Kasi noong 2021 wala pa si Escudero diyan. Re-electionist siya, di ba? Escudero. So, noong 2021, 5 lang. Pagkatapos, pagdating ng 2022, grabe. Sandali guys, tingnan nga natin Medyo nakalimutan ko. Re-electionist nga ba siya nun? Dali Cheese Escudero. Kung senador ba siya nung wala, para kasi walang ginagawa ito kahit kalimutan ko tuloy kung senador ba siya noong 2021. Sandali Tingnan natin kung senador ba siya noong 2021. 2021. Hindi po siya senador. So, noong 2021, hindi po siya senador, si Cheese Escudero, no? Senador po siya noong June 30, 2007. Ito naman. Tingnan nyo
ito po yung kanyang pagiging senador, no? Senador po siya noong June 2007 hanggang 2019. June to, tandaan nyo ha, senador po si Chis Escudero noong June 30, 2007 hanggang 2019. Pagdating po ng 2020, 2021, hindi na po siya senador dyan. So, yun pong construction na centerways, no, yung sinasabi dito, noong 2021, merong 5 kontrata, no, sa flood control projects. Pagdating ngayon ng 2022, biglang naging 44 ang kanilang kontrata ng mga flood control. 2022, yan na po ang panahon na si Chis Escudero ay senador na ulit ng Pilipinas. So it makes sense, mga kaibigan, no? It's really, we're making sense here, mga kaibigan, na noong wala pa, no? Noong hindi senador si Chis Escudero, ay 5 lang. Ang 5 lang itong mga flood control projects na nakuha. Pero nung senador na ulit siya noong 2022, biglang nagkaroon ng 44 flood control projects. Itong centerways constructions. So, ibig sabihin, may something dito. May something dyan, mga kaibigan, no? So, yan. Grabe, no? May something dito, mga kaibigan. So, ano pa? Yan. Tingnan pa natin to. So, yan nga. Kita natin, ha? Ang dito, yung kapalit ba? Ang kapalit ba ng kanyang, itong si Lawrence, no? R. Lubiano, ang kapalit ba ng kanyang, nagtatanong lang tayo, ha? Yung kapalit ba ng kanyang pagtulong noong election, noong campaign, no, ng kampanyahan kay Chis Escudero, yung 30 million na ibinigay niya sa kampanya ni Chis Escudero, ang kapalit ba nito ay etong mga proyekto? 5 point, ilan to? Ilan yun, mga kaibigan? 5.9? Okay. 5.16 billion. So yung kapalit ba ng 30 million na pag-ambag niya sa kampanya ni Chis Escudero ay yung 44 na mga flood control projects. Grabe, di ba? Grabe, mga kaibigan, no? So, how true? Gaano ito katotoo? Gaano katotoo, no? So, dapat talaga, ito ay ma-imbestigahan, no? Imbestigahan to dapat. Yan. So, ito, contract, boom. Yan. Noong 2021, 5 kontrata lang. Noong 2022, boom, naging 44 contracts agad. 9 times ang pag-increase right after the election. Ano yan? So, 2021 to 2024, total whole 5.16 billion in flood control projects. Hindi ulan yan. Bagyong may kasamang cheque. So, nagtatanong tayo dito, how true? Gaano ba ito katotoo? No? So, ito pa, no? Regional rainfall na tinatawag. Nakapokus sa Bicol, no? 96% ng projects nasa Bicol region. At halos lahat concentrated sa Sorsogon. Mga kaibigan, ito ang pinagtataka ng Pangulo natin.
Kasi ang sabi po ng Pangulo natin, di ba dapat yung mga flood control projects, nilalagay dapat yung maraming flood control projects sa mga lugar na mga bahain, yung mga catch basin, mga bahain talaga. Pero nagtataka po ang Pangulo natin dahil bakit ang daming flood control sa Sorsogon samantalang merong lugar sa Bicol na talagang bahain pero hindi ginastusan ng ganun kadaming flood control projects. Kaya nagtataka po dito ang Pangulo natin. At isa po ito ngayon sa pinaiimbestigahan ng ating Pangulo. No? So, yan nga mga kaibigan, no? Of 44 projects sa Sorsogon, 36 ay sa First District. Political hacienda ng pamilyang Escudero mula pa 1987. Tingnan niyo mga kaibigan na, tingnan niyo. Sa ko na nga ba itong Marcos administration, marami talagang